Coco Martin under the saya daw ni Julia Montes. Nako, eto na nga ibinunyag ni Coco Martin ang isa sa mga dahilan kung bakit tumatagal ang relasyon nila ni Julia Montes. Sinabi ng aktor na itinuturing niyang reyna ng kanilang tahanan. So, kanilang tahanan, ibig sabihin nagsasama na talaga. Of course. Obvious Si naman. Julia at natutunan niyang mag-adjust sa kanilang pagsasama. Ayon kay Coco, habang tumatagal ang kanilang relasyon, ay naunawaan niyang hindi kailangan siya palagi ang masunod bilang lalaki sa bahay. Dagdag pa niya, mahalagang matutong manahimik, umunawa at magbigay daan upang mapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Okay. Dapat dapat lang na naman. Oo. At saka alam mo ba kahit pala sa taping nila, si Julia pala ang namamahala ng finances. Siya talaga sa kanya nagdadaan, siya ang nagde-decide kung ano man yun. Well, si Coco naman nasa stage, alam naman natin ilang taon na si Coco at ilang taon na si Julia. So, nandun na siya sa stage talaga na eto na yung hinahanap niya, eto na yung gusto niya, yung magkaroon ng isang masayang pamilya. Ang tawag nga sa kanila, nakita ko nga yung mga yung press ko na kung saan nandun sila, ang tawag na sa kanila ay nanay at tatay. Well, hindi na in-elaborate kung bakit. Maganda kasi itong si Coco kasi from the start, bata pa kasi si Julia, hindi pa yata to nagdidibo. Kumbaga minahal niya na si Julia. Magmula noon, nakatatak na sa puso niya na si Julia talaga ang gusto niya makatuluyan. Maganda, napakaganda ng pundasyon ni Coco ng pagmamahal niya kay Julia. At hinintay niya ito na magdalaga bago niya ito niligawan. At nung di umano ay nabuntis nga si Julia. Hindi ko alam yan. No? Di umano. At sinasabi lang, pinanindigan talaga ito ni Coco, sinuportan at hanggang sa bumalik sa Pilipinas, di umano ay nagsama na sila at ang magandang basis kasi talaga yung totoong pagmamahal. Correct. Pagmamahalan sa isa't isa at maging submissive, magkaintindihan, mag-usap palagi. Parang nangyayari ngayon sa Kim Pao. Na tama lang talaga na magsama muna bago magpakasal. Sa akin parang ganito yata yung nangyari kay Julia at kay Coco. Kasi wala pa namang resibo na nagpakasal na itong dalawang ito. Though, baka naman nagpakasal na sila doon sa bahay mismo ni Coco. Oo. Baka ganun lang baka ganun na. Oo, para hindi masyadong na-expose. Kasi kung sila ay nagpakasal sa isang opisina, di ba sa loob ng opisina ng isang mayor, imposibleng hindi mag-leak yan. Kaya siguro, hintayin na lang natin na yung kanilang kasal sa simbahan at hintayin na lang natin yung kasal ng Kim Pao. Ipasok talaga. Correct. Ang usapin na under the saya si Coco Martin kay Julia Montes ay mas madalas na biro o obserbasyon ng fans kaysa isang bagay na mismong kinumpirma nila. May mga panayam kung saan inamin ni Coco na malaking bahagi si Julia sa kanyang personal at profesional na buhay. Ayon sa kanya, kasama niya si Julia sa maraming meeting sa trabaho at pakiramdam niya ay mas kampante siya kapag nasa tabi niya ito. Binanggit din niya na si Julia ang mas tumututok sa ilang financial at business matters, habang siya naman ay nasa creative side. Dahil dito, may mga netizen na nagsasabing parang si Julia ang mas organisado at mas may impluwensya sa ilang aspeto ng kanilang buhay bilang magkapareha. Pero hindi naman ito automatikong nangangahulugan na under the saya si Coco. Sa isang matagal na relasyon, normal lang na may partner na mas hands-on sa ilang bagay at may partner na mas umaasa sa lakas ng isa pagdating sa mga desisyon. Sa katunayan, pareho nilang ipinakita sa mga naging pahayag nila na mahalaga sa kanila ang privacy at respeto sa isa't isa. Noong 2023, kinumpirma nilang matagal na silang magkasama at mas gusto nilang tahimik ang kanilang relasyon kaysa laging laman ng intriga. Kung pagbabatayan ang mga lumabas na kuwento at interviews, mas tamang sabihing mukhang malakas ang impluensya ni Julia kay Coco dahil nagtitiwala siya rito, kaysa sabihing under the saya siya. Sa maraming fans, ang nakikita nila ay isang relasyon na may teamwork at partnership, kahit patuloy pa ring pinag-uusapan at sinusubaybayan ng publiko ang kanilang buhay bilang magkasintahan. Kung ang balita ay tungkol sa umano'y pagiging under the saya ni Coco Martin kay Julia Montes, mahalagang tandaan na ang ganitong label ay kadalasang nagmumula sa opinyon ng publiko o sa mga biro ng netizens, hindi sa mga konkretong katotohanan. Ang nakikita ng marami ay isang relasyon kung saan may malakas na tiwala si Coco kay Julia.
Kung totoo mang humihingi siya ng payo, nakikinig sa mga suhestyon nito, o hinahayaan itong tumulong sa ilang aspeto ng kanyang buhay at trabaho, hindi agad ibig sabihin noon na siya ay under the saya. Sa isang matatag na relasyon, normal na magtulungan at magbigay ng impluensya sa isa't isa ang magkapareha. Sa katunayan, maraming tao ang tumitingin dito bilang senyales ng maturity. Ipinapakita nito na handang makinig si Coco sa taong mahalaga sa kanya at may respeto siya sa opinyon ni Julia. Gayun din, makikita rin na may tiwala si Julia na suportahan si Coco sa kanyang mga desisyon at mga proyekto. Natural na pag-usapan ito ng publiko dahil pareho silang sikat at matagal nang sinusubaybayan ng mga tagahanga. Ngunit hanggat wala namang negatibong indikasyon o kumpirmasyon mula sa kanila, mas makatarungang tingnan ito bilang isang partnership kaysa isang sitwasyong may kontrol ang isang tao sa isa. Sa huli, ang pinakamahalagang sukatan ay kung masaya, maayos, at nagkakaunawaan sila bilang magkapareha. Kung ganoon ang sitwasyon, ang bansag na under the saya ay maaring biro lamang ng mga tao at hindi tunay na paglalarawan ng kanilang relasyon. Oo, narito ang isang mas mahabang reaksyon tungkol sa balitang under the saya. Umano si Coco Martin kay Julia Montes. Sa aking pananaw, isa itong balitang madaling pag-usapan dahil kilalang-kilala sina Coco at Julia at matagal nang interesado ang publiko sa kanilang relasyon. Kapag may lumalabas na kuwento na malaki ang impluensya ni Julia sa mga desisyon ni Coco, agad itong binibigyan ng label na under the saya. Ngunit kung susuriing mabuti, maaring mas malalim at mas positibo ang kahulugan nito kaysa sa iniisip ng iba. Sa isang relasyon, normal lamang na may isang taong mas organisado, mas praktikal o mas maingat sa ilang bagay. Hindi ito nangangahulugan na kontrolado na niya ang kanyang partner. Sa halip, maaring nagpapakita lamang ito ng pagtitiwala. Kapag pinakikinggan ni Coco ang mga payo ni Julia, maaring dahil napatunayan na ni Julia ang kanyang pagmamalasakit at pagiging maaasahan sa paglipas ng panahon. Marami ring tagahanga ang nakapansin na sa kabila ng kanilang kasikatan, pinili nilang panatilihing pribado ang maraming bahagi ng kanilang relasyon. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay ibinabahagi sa social media, kahanga-hanga rin na nagawa nilang protektahan ang kanilang personal na buhay. Maaring isa ito sa mga dahilan kung bakit nananatiling matatag ang kanilang samahan sa kabila ng maraming intriga at haka-haka. Nakakatuwa ring isipin na ang konsepto ng under the saya ay unti-unti nang nagbabago sa pananaw ng maraming tao. Noon, madalas itong ginagamit bilang panunukso sa mga lalaking nakikinig sa kanilang partner. Ngayon, mas marami na ang naniniwalang ang pakikinig, paggalang at pagkonsulta sa minamahal ay hindi kahinaan kundi tanda ng isang mature na relasyon. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa pagiging dominante kundi sa kakayahang makinig at makipagtulungan. Sa kaso ni Coco at Julia, walang masama kung may mapagkakataong si Julia ang nagbigay ng payo o direksyon sa ilang bagay, lalo na kung pareho naman silang nagbebenepisyo rito. Ang mahalaga ay may respeto sila sa isa't isa at may kalayaan silang magpahayag ng kanilang opinyon. Ang isang relasyon ay hindi kompetisyon kung sino ang mas nasusunod. Ito ay pagtutulungan upang maabot ang isang layunin. Isa pang dahilan kung bakit pinag-uusapan ito ng husto ay dahil mahal na mahal sila ng kanilang mga tagahanga. Natural na gustong malaman ng publiko ang mga detalye tungkol sa kanilang buhay. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na maraming bagay ang nangyayari sa likod ng kamera na tanging sila lamang ang tunay na nakaalam. Ang mga nakikita natin sa social media, balita o panayam ay maliit na bahagi lamang ng kanilang totoong relasyon. Sa huli, mas nakikita ko ang balitang ito bilang patunay ng kanilang matagal ng samahan kaysa isang negatibong issue. Kung talagang may tiwala si Coco kay Julia at ganoon din si Julia kay Coco, ipinapakita lamang nito na nakabuo sila ng matibay na pundasyon bilang magkapareha. Sa halip na pagtuunan ng pansin kung sino ang under the saya, mas mahalagang pag-usapan kung paano nila napapanatili ang respeto, suporta at pagmamahalan sa kabila ng matinding pressure ng showbiz industry. Kaya para sa akin, ang balitang ito ay mas nakakatuwang pag-usapan bilang isang kuwento ng partnership at pagtitiwala kaysa isang intriga. At kung masaya sila sa kanilang setup, iyon ang pinakamahalagang bagay na dapat igalang ng publiko at ng kanilang mga tagahanga. Dagdag pa sa usaping ito, mahalagang tingnan kung paano hinuhubog ng media at ng social media ang ganitong klase ng balita.
Sa kaso ni na Coco Martin at Julia Montes, ang salitang under the saya ay hindi lang simpleng biro. May dala rin itong lumang pananaw tungkol sa gender roles. Madalas kasi itong ginagamit kapag ang lalaking partner ay nakikitang nakikinig o sumusunod sa babae na para bang negatibo agad o may kontrol na nangyayari. Sa modernong pananaw, pwede itong i-reframe bilang respeto at mutual decision-making. Isa pang mahalagang idagdag ay ang epekto ng fan culture. Sa dami ng fans ng Kim Pao, Kim Julia Polo type of love team culture at showbiz pairings, may tendency na gawing story ang bawat galaw ng mga artista. Kapag may simpleng obserbasyon lang, halimbawa, magkasama sa trabaho o may payo ang isa, nagiging malaking narrative agad ito. Dito pumapasok ang overinterpretation na minsan ay lumalayo na sa aktwal na katotohanan. Dapat din isaalang-alang na parehong matagal na sa industriya sina Coco at Julia. Si Coco ay kilala sa pagiging hands-on sa kanyang mga proyekto bilang aktor at direktor, habang si Julia naman ay kilala sa pagiging pribado at maingat sa personal na buhay. Kaya kung may nakikitang influence si Julia, maaring natural lamang ito sa isang relasyon kung saan may trust at long-term partnership. Dagdag pa rito, ang tunay na relasyon sa likod ng camera ay kadalasang hindi nakikita ng publiko. Hindi lahat ng desisyon ay tungkol sa sino ang nasusunod, kundi maaring tungkol sa practicality, sino ang mas may oras, mas organized o mas focus sa isang aspeto ng buhay nila. Sa ganitong setup, nagiging teamwork ang relasyon imbes na competition. Mahalaga ring tandaan na ang mga artista ay tao rin na may pribadong dynamics. Hindi lahat ng napag-uusapan online ay may buong konteksto. Kaya habang normal ang curiosity ng publiko, mas mainam pa rin na iwasan ang mabilis na pagbibigay ng label tulad ng under the saya na pwedeng magmukhang stereotype kaysa real assessment ng relasyon. Sa kabuuan, ang dagdag na punto dito ay, sa halip na pagtuunan ng pansin kung sino ang mas nasusunod, mas makabuluhang tingnan kung paano nila naitataguyod ang respeto, privacy at stability sa gitna ng matinding public attention. Iyon ang mas mahalagang aspeto ng balitang ito kaysa sa simpleng label na ibinabato ng mga tao online.